Ako si Itimi Naigi. Nagpakuha ako ng video upang ipaabot sa inyo na huwag niyong iboto si Rodrigo Duterte. Kasalukuyan ngang napanood ko sa YouTube na si Duterte na ang nangunguna ngayon sa Pulse Asia. Nais kong ipabatid sa inyo, mga kaibigan, na kami, nasamahan ng mga maiitim na tao dito sa Pilipinas, ay nanganganib na humina ang negosyo. Huwag niyong iboto si Digong. Ihina ang supply at gawaan ng droga namin. Ang nakawan sa gobyerno ay magiging madalang na lamang. Pakiusap, huwag niyo siyang iboto. Ihina ang pabrika ng mga aluminum na ginagamit naming parapernalya. Mahirap kung aangkat pa kami sa ibang bansa. Huwag niyong iboto si Digong. Dahil pag siyang nanalo, dadami ang kamera. Makikita ang aking mga bata sa krimen at sa kalsada. Huwag. Mababawasan kami ng 80% kita sa bawat hinuhold up, pinapatay at ninanakawan. Pakiusap, huwag niyong iboto si Duterte. Natatakot kami na ibalik niya ang death penalty. Ayaw naming mamatay sa kamay niya. Gusto naming mamatay sa droga. Magpapakadroga na lang kami bago kami mamatay kaysa kami ang patayin. Pangalawa, na-search ko sa YouTube. Napanood ko na naman na ang aking among si Itimi Binay at si Marrehas ay inaapi niya ng gusto. Mali, Digong. Huwag ka nang lumaban. Sayang ang kita nila. Sayang ang mga under the table na projects nila. Pakiusap, mga kababayan. Mga kababayan, pakiusap. Sayang. Huwag nating sayangin ang ating pagkakataon. Utay-utay nang naghihirap ang Pilipinas. Ipagpatuloy na natin. Huwag na nating sayangin ang mga oportunidad na iyon. Pag si Binay at si Roas ang nanalo, 90% ang mananakaw nila. 10% sa inyo, hindi pa ba kayo natutuwa? Minsan lang itong mangyari. Kaya patnubayan nawa ninyo na siya ang manalo. Kaya sabi ko sa inyo, uulit-ulitin ko, huwag niyong iboto si Duterte. Bayaan mo sa Davao na lang siya. Maganda naman ang Davao. Tayo naman ay maganda din. Laganap ang droga. Madaming adik. Maraming nakakulong. Maraming magnanakaw. Maraming nare-rape. Di ba masaya? Kaya, huwag na natin siyang iboto. Bayaan na lang natin siya sa Davao. Pakiusap. Sayang ang mga pirang paghahati-hatian namin. Aambunan na lamang namin kayo ng tigi 1 kilong bigas na laon. Kung gusto niyo may mga bato pa na galing sa highway, huwag kayong mag-alala. Nanakawin lang naman namin yung mga cellphones nyo. Gagasain lang naman namin yung mga anak nyo. Huwag na kayong magboto pa kay Duterte. Sayang ang pagkakataon na kami ay nabubuhay pa. Pakiusap, mga kababayan, huwag niyong iboto sa Duterte. Ayaw namin ng pagbabago. Gusto namin yung may nakawan sa gobyerno. Masaya. Super saya namin para kaming umaapaw ang kaligayahan kapag may nababalita kaming nakawan sa TV. Kasalukuyan nga, pag may nire-rape pa, inggit na inggit kami. Huwag niyong ibubuto si Duterte. Naku po, huwag na huwag inyong ibubuto siya. At isa pa, mga kababayan, pabayaan na nating traffic ang kalsada ng Maynila. Sanay naman tayong traffic eh. Importante yung maandar ang makina natin. Pag binuto niyo si Duterte, pukunti ang kalsada sa magpapagawa siya ng mga expressway na sarili ng gobyerno, na para sa gobyerno at para sa tao. Huwag. Bayaan natin si Kuwangko. Bayaan natin kay Kuwangko yun kasi kay Kuwangko yun. Bayaan natin yun. Kaya ito lang huli kong may papayo sa inyo. Huwag niyong iboto si Digong. Kaming mga drogista ay hindi sumusuporta sa kanya. Sayang ang pabrika ng droga na itinayo pa namin noong panahon pa ni Cory Aquino. Sayang ang mga pagkakataon ng mga kababayan. Huwag nating iboto si Digong. Ito kami.
upang ipalabas muli sa inyo ang part 2 ng Kultong Itim. Pero bago kami magsimula, kailangan muna namin mag-alay ng isang panalangin para sa mga taong ito. Kay daang mabato, kay hari na binay na sunog, at kay ambitious women. At ngayon, ipakikilala namin sa inyo muli kung sino ang puno ng aming kasamaan at mga nagpatagumpay sa amin sa larangan ng gobyerno. Ipinakikilala namin si... Ay! Si Binay! Nasunog! No! Teka! Panginoon natin yan. Hindi mo dapat nilalapastangan si Binay. Malaki ang kinita natin sa kanya. Kaya, huwag mo na ulitin yun, ha? Ito ang kasunod natin, Panginoon. Galing sa Capiz City, si Marrehas, ang daang batuwid. Kasunod si The Devil's Own, ang ating reyna ng kasamaan. Behind every ambitious woman is a devil with a plan. Siya si Grace po. Mga kababayan, pumunta kami muling dito upang magsalita sa inyo at isaliksik ang galit namin kay Duterte. Nagagalit kami kay Duterte. Kailangan namin papabain ang ratings niya para tumaas si Miriam at manalo ang aking tatlong Panginoon. Mabawasan ang boto ni Duterte para malipat kay Grace po na aming reyna, kay Marrojas at kay Binay na aming hari. Dapat natin, nagsasalita pa ako, pwede? At para maipakita namin sa bayan kung sino ba ito? Hello? Ay, kumpara, Liberal Party, hello. Yeah. Okay, si Grace po. Ililipat nyo, ibabagsak nyo si Rojas. Ganyan na ba kayong kasama ngayon? Iniwanan nyo yung kasamaan nyo, tapos ipapakasan nyo sa amin si Grace po? Sabihin mo muna sa San Miguel Corporation kung magbabayad sila sa amin ng bilyong piso. Okay? Tawagan mo nga San Miguel Corporation. No. Ano pa naman yun? San Miguel Corporation lang. Ayaw ng dial number, oh. Abay ka, hindi nagsaksak. Ay, hindi! Ang bihirang mga telepono. Ako natatawag. Hello? Ay, alay, San Miguel Corporation nga ba ini? O siya, Mr. Danding Kuwangko. Ay, 10 bilyon ang hinihingi namin eh. Oh my God! Dapat! 10 bilyon sa pagkabagsak ni Duterte. Sama ka, check! Go! Dapat! Mga kasamahan, 10 bilyon ang hindi mo compare sa amin. Naman, sama lang yung check. Tama yan! Ay, Mr. Danding, eh, kayo makakasa sa aming responde. Kaya ba naman ako sama na magkakatinuan tayo? Yes. Si Duterte, sisiraan namin. Opo. Okay. Eh, napakadali lang naman yun. Sisiraan naman pala. Ngayon, mga kababayan, inopera na kami ng 10 bilyong piso ni Danding Kuwangko at ng San Miguel Corporation para sirain si Duterte. Papatulan na namin yun. Bilyong-bilyong pera na namin ang naiipon namin. Kaya dapat kami magiganti sa taong bayan. Hello? Comelec? Oh yeah. Oh boss, Comelec daw. Okay. Just wait for a minute. Oh, hello. Ay, alay, si Bautista pala naman hindi. Oh, hello, Comelec Chairman. O siya. O siya. 2 bilyong piso ang ibabayad namin sa PICOS machine.
para dayain si Duterte. Ay, wala namang pira yung mayor na yan. Ako, magandang gawa niya. Isang malaking check! Walang pera yung mayor na yun. Sa Davao City lang yun. Ay, alay, may anong ibibigay. Ay, nangihingi nga lang sa tao. Oo. Oy siya. Sige, Mr. Bautista. Gagawin namin 5 bilyong piso. Ogo! Maganda isang malaking check! Nakaragdagan. Dayain nyo lang si Duterte. Ayaw namin ang pagbabago. Kami ang gagawa ng paraan. Okay siya. Sige, tumawag ka sa akin pag may oras ka na. Thank you, Mr. Bautista. Ay, tapos na naman ang ating mga alak. Kailangan natin ng alak upang ipagbunyi natin ang paghihirap ng mga Pilipino. Kailangan nating maghirap ang mga Pilipino. Pumili tayo ng makatutulong sa ating negosyo. Naman. Pabagsakin si Duterte! Bumagsakin! Pabagsakin si Duterte! Pabagsakin! Pero, huwag muna tayo magpakasaya. Dahil, mas may darating pang kasiyahan sa akin. Tawagan mo si Colbert, US Ambassador of Philippines. Hello? Yeah? Go. Boss? Hello, Mr. Gallagher. Tama. Dapat lang ho, mas malaki ang kita namin. Oo. Sige, mapagkakasunduan po natin yan. Yung piso ang nakataya dyan. Hindi na namin iniisip kung anong buhay ng Pilipino meron dito sa Pilipinas. Importante yung kinikita namin at may susupply namin droga sa aming mga bata. O sige, matutupad. Kami na ang bahala sa inyo. Okay po, Australian Ambassador. Hello? Sir? Yes. Boss. Hello? Tagapagsalita? Yes? Titingnan ko kung nag-send na yung pinadala niyo sa telefax. Okay. Magmimi na kayo sa Pilipinas at sisirain niyo ang kagubatan at mga ilog. Dahil sa pagmimina, direkta kayong nakaka-apekto ng supply ng tubig sa mga palayan at pang-araw-araw na mamumuhay ng mga mamamayan. Gusto namin yan. Sige, isisit namin yan. Kakausapin namin ng Pangulo na payagan kayo magmina dito sa Pilipinas upang ang kalahating porsyento ay mapapunta sa amin at lalayas na kami sa Pilipinas. Bahala na ang mga Pilipinong magdusa sa kanila. Hindi sila marunong pumili ng tamang magiging Pangulo ng Pilipinas. Isang malaking check! Tama! Isang malaking check talaga ang mangyayari nito. Naman! Hindi lang check dahil bilyong piso ang makatayan. Bravo! Maganda Okay, yung yun. mga ganyang balita. Sige, masusunod ang gusto niyo. Cheers! Boss, Mga! cheers! Boss, Kaya cheers nandito tayo! kami ngayon mga kaibigan para ipaalam sa inyo na ilang araw na lang ang nalalabi nyo at darating na ang eleksyon. Mananalo na at pabagsak na si Duterte sa kamay namin. Dudurugin namin siya ng pinong-pino. Kailangan namin siyang pinong-pino Tama! upang Tama yan! maprotektahan namin ng mga durugista, mga magnanakaw, mga rapist at mga magnanakaw sa gobyerno. Lalong-lalo na ang pinakamamahal ko, si Janet Napoles, na tagapagligtas ng mga ninakaw na milyon-milyong piso sa gobyerno. Pero meron kami dyan, 50%. Oh, Chris, kamusta nga pala yung pinadala ko sa yung chopper? Ayos na, boss! Masaya ba ang pagbaba at pagsakay mo? Ay, masaya, boss! O, sabi ko sa iyo, naniniwala ka sa akin. Ay, may kasamaan. Malakas tayo sa gobyerno. Ang sarili natin yun eh. Pagpatuloy mo yan, boss! Oh, thank you. You're welcome. Accept your pledge. Ay, pala kalahas ng mga Marcos yung blue diamond necklace. Nasuot mo ba? Nasuot ko siya, boss! Ang ganda Yes! niya, boss! Yes! Okay na yun. Basta Thank mag-request you. ka lang sa akin. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, kailangan muna natin pag-usapan, mga bata. Yes, boss.
kailangan natin mag-donate muna sa CBCP. Tama Kay yan. Bishop Bacani. Pag tayo naman ay mapapunta ang kalahating katawan sa langit. O siya, tawagan mo si Bacani. Baka nag-iintay na yun. Hello? Yeah. Boss? Hello, Bishop Bacani. Oh, kami ang hari ng mga masasama dito sa Pilipinas. O siya, ay gusto naming magdonasyon sana ng kaunting tulong upang kalahati ng katawan namin ay maparoon sa langit. Kahit kalahati ay sa lupa, ayos ka sa amin. Oy, sige. Sige, Bishop, maraming salamat. O, di ba mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong iboto si Duterte. Sayang ang yaman namin. Sayang mga negosyo namin. Pag hindi nanalo si Duterte, malaking tulong para sa amin. Dapat siyang hindi manalo, mga kababayan. Tama. Ay, pag nanalo ba siya? Tama lang yung check. Tama talaga Ay, pag yan. nanalo ba siya, makakasakay ba si Chris sa chopper niya? Oo, kaya nga. Masusuot ba niya ang mga alas ng mga Marcos na ginamit niya nung siya'y umalis? Kaya nga. Diba? Kaya huwag na natin iboto mga kababayan si Duterte. Pabayaan na natin lang siya sa Davao City. Doon na lang siya. Ibukod na lang natin yan. Kami nang bahala. Doon na lang siya. Wala siyang pera. Mayor na walang pera. Doon na lang siya. Huwag na kami pakialaman. Importante yung mga drugs namin, mga paraphernalias, mga smuggling, mga illegal gambling sa casino, mga pumapasok na pera sa amin ng 80, 90%, 5% na lang sa inyo. Noong una sinabi ko 10% ha. 5% na lang mga kababayan. Ayos na sa inyo. Isang beses, isang araw lang kayo kakain ha. Diba?